Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programang ating pag-aralan. Tayo po ay magsisimula muli ng panibagong leksyon. Ang Lesson 6 po ay may pamagat na naisulat sa bato. Dito po ay matatalakay natin ang naisulat sa bato ng ating Panginoon, ang Ten Commandments. Atin pong pag-aralan. Matagal nang isinulat ng Diyos ang kanyang sariling batas sa bato at sinasabi ng Biblia na dapat pa rin natin itong sundin hanggang ngayon. Ang paglabag sa alinmang bahagi ng batas ng Diyos ay laging nagdudulot ng negatibong kahinatnan. Ngunit, ang pinakamahalaga, ang pagsunod sa lahat ng batas ng Diyos ang dahilan kaya't matitiyak nating ang ating kapayapaan at kaligtasan. Dahil napakalaki ng nakataya, hindi ba't nararapat na ang iyong oras ay ilaan para sa seryosong pag-aaral ng 10 utos ng Diyos at magamit ito sa iyong buhay? Para sa unang katanungan, ang Panginoon ba mismo ang sumulat ng 10 utos, Pastor? Yes po, napakaganda po ng katanungan po natin at natin pong topic po sa mga sandaling ito, mga minamahal na mga kapatid. Ang una pong tanong ay, ang Panginoon po ba ang sumulat? Atin pong pasagutin po ang Biblia, mga minamahal na mga kapatid, sapagkat itong pag-aaral po nito, itong programa po na ito, mga minamahal na mga kaibigan, ay Bible po ang atin pong basihan. Dito po ang binabanggit sa Exodo, Kapitulo po 31, ang talata po ay 18. Matapos sabihin ni Yahweh kay Moises, ang lahat na ito sa bundok ng Sinai. Ibinigay niya rito ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng kautusan na si Yahweh mismo ang sumulat. Totoo daw po mga kapatid, na ang 10 utos ay mismong si Yahweh ang siyang sumulat. Ibig sabihin, ito po ay importante at kailangan hindi dagdagan at hindi rin po bawasan. The Bible has told us there are 10 commandments. Mamaya po, as we go along, we will explain more what is these 10 commandments, mga minamahal na mga kapatid. But as far as the author of the 10 commandments, God Himself wrote it with His own finger in the tablet of stone. Ang ikalawang tanong po, ano po ang kahulugan ng kasalanan para sa Panginoon, Pastor? Ano nga po ba mga kapatid ang kahulugan ng kasalanan? So atin po pasagutin po ang Biblia mga kapatid dito po sa una Juan chapter 3 verse 4. Dito po ang binabanggit mga kapatid. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Logically speaking, but above all, biblically speaking mga kapatid, ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Ito po ay opposite ng obedience, yung tinatawag na sin. Kung ang obedience ay pagsunod, ang sin naman ay ang pagsuway. At ito po ay binabanggit sa Biblia na bilang pagkakasala. Sin is the breaking of God's 10 commandments, or the law mga kapatid, or sa Hebrew na pagkasulat po, ito po yung Torah. Now, the law of God is perfect. According nga po kay Haring David, atin pong babasahin dito po sa aklat ng mga awit, chapter 19, verse 7. Ito po ang pagkakabanggit. Ang batas ni Yahweh, walang labis, walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh, mapagkakatiwalaan, nagbibigay ng talino sa payak na isipan. Bah, ang ganda mga kapatid. In other words, those who obey the commandments of God will have pure thoughts, will have strength. It's because sila po ay mga obedient sa law ng Panginoon at yung principle po ng Panginoong Diyos. Now, ang tanong mga kapatid ay ano po ba ang tawag dito? Ano po ba yung kailangang response ng tao doon po sa kautusan po ng Panginoon? Okay? According sa Ecclesiastes, ito po ay sulat po ni King Solomon. Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Ito pong pagkakabanggit mga kapatid. Sa kabila ng lahat na ito, isa lamang ang aking masabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Now let me explain. Ginawa po ang commandments para sa tao.
hindi po ginawa ang tao para sa commandments. Tayo po ay nilikha ng Panginoon para magpuri sa Kanya, but the Ten Commandments plays an important role sa atin pong loyalty and commitment sa Panginoong Diyos. According nga po kay King Solomon, this is the whole duty of man. Wala po tayo ibang gawain, wala po tayo ibang tungkulin, but to keep the commandments of God. Sapagkat ito po yung ating safety ground. Hanggang sa susunod pong bahagi ng ating pag-aaral, ito pong muli si Lorraine na nagpapaalala sa inyo na mahal tayo ng ating Panginoon. Bye-bye!